Diyos. Nandito tayo sa pinakamalagang bahagi ng ating banal na gawain, ang pakikinig ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Jesus. Lahat muna tayo tumayo, mga minamahal, pagbigay galang sa atin ng Diyos. At ito'y pagdadalhin ng ating beloved preacher, June Ali. Amen. God bless you sa ating beloved preacher Roger Oliveros. Tayong lahat manalangin mga kapatid. Praise God. Hallelujah. O dakila at magpala ni Ama, Diyos na mapanin sa lahat, malapin ni Jesus. Magandang gabi po sa iyo mga Panginoon. Sa gabing ito, O Diyos, ang dalangin na aming namahal at kinagalang na Pastor Will District Almeida, your in-time prophet to God. Narito kami, humingi ng pagkapatawaran sa ating mga pagkukulang, pagkakamali, kung saan mo kami nasumpungan na hindi mo kinalugdan. Ang banal, patawarin mo kami at marapatin mo kami sa oras na ito sa aming patuloy na pananambahan. Kami napapasalamat sa unang bahagi na pinagpala mo sa mga buhay na patutuo, pag-awitan ng choir, sa pagbibigay. O Diyos, narito kami sa pagkaroon mo salita. Sa garang akin, wala po akong magagawa. Sa iyo ko umaasa ng karunungan kaalamang espiritual. Tulungan mo ibalingkod, bigyan mo kayong bersikulong pag-aralan. Ipaunawa mo sa amin, sa imong manonood. Dagdagan mo aming panambalataya, O Diyos, lalo na sa kapanahon ng ito. Sa iyong mga pangalan, ang banal na si Jesus, sawayin mo lahat ng hadlang, balakid sa iyong pag-aaral, distraction, then cast out, unbelief and doubts. Depart from us in Jesus' name. Amen, amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating malapit sa Kristo, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagparangal, pagsamba, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dubling pag-alang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will District Almeida, the end-time prophet of our loving God, 10 ng kanyang beloved children, at sa pag-alaala sa mga ginintuang aral ng ating beloved assistant pastor na si Almeida, sa lahat po ng ating beloved webcast viewers, sa inyo mga kapatid, magandang gabi. Sa ating beloved preachers, live webcast viewers, sa ating beloved Ate Pasit Partos, welcome back all the way from Cebu, ating palapakan malabay noon. At ganun din sa ating beloved instrumentalists, controllers, magandang gabi po sa inyong lahat. Amen. Ating palakpakan ng malapay na mahal. At sa mga oras na mga kapatid, ating pong tatalakayin itong buhay ni Elijah. Amen. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon, the return of Elijah. Amen? Ang pagbabalik ni Elijah. Sabi mga minamahal, Elijah's returns is defined as manifestation of Holy Ghost. Amen? It is a preparation of people of God for the return of our loving Savior, Jesus Christ. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat ito'y tumutukoy sa isang banal na espiritu ng ating malapay noon, na bumaba at ibinigay muli sa kanyang propeta, at ang propetang ito ay nangaral patungkol sa paghahanda ng mga anak ng Diyos para sa pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. It is called the return of Elijah. Ating basahin unang talata natin sa aklat ng Ikalawang Hari, Kabanata 2, talatang 6 hanggang 15. From the book of 2 Kings, chapter 2, verse 6 to verse 15. And Elijah said unto him, Tarry, I pray thee, here, for the Lord hath sent me to Jordan. And he said, As the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. And they two went on. And 50 men of the sons of the prophets went and stood to view afar off, and they too stood by Jordan. And Elijah took his mantle and wrapped it together and smote the water, and they were divided hither and thither, so that they too went over on the dry ground. It came to pass when they were gone over that Elijah said unto Elisha, Ask what I shall do for thee before I be taken away from thee. And Elijah said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. And he said,
Thou hast asked a hard thing. Nevertheless, if thou see me when I am taken from thee, it shall be unto thee. But if not, I shall not be so. And it came to pass, as they still went on and talked, that behold, they appeared a chariot of fire and horses of fire, and parted them both asunder. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. And Elisha saw it, and he cried, my father, the chariot of Israel, the horsemen thereof. And he saw him no more, and he took hold of his own clothes, and rent them into two pieces. He took up also the mantle of Elijah that fell from him, and went back, and stood by the bank of Jordan. And he took the mantle of Elijah that fell from him, and smote the water, and said, there is the Lord God of Elijah. And when he also had smitten the water, they parted hither and thither, and Elisha went over. Last verse. And when the sons of the prophets which were to view at Jericho saw him, they said, the spirit of Elijah doth rest on Elisha. And they came to meet him, and bowed themselves to the ground before him. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Dito po sa aklat ng ikalawang mga hari, ang kabanatay 2, ang talatay 6 hanggang sa 15. At sinabi ni Elias sa kanya, isinasamo ko sa iyo na maghintay ka rito, sapagkat sinugo ako ng Panginoon sa Jordan, at kanyang sinabi, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa, hindi kita iiwan. At silang dalawa ay nagsiyaon. At 50 sa mga anak ng mga propeta ay nagsiyaon at nagsitayo sa tapat nila sa malayo. At silang dalawa ay nagsatayo sa tabi ng Jordan. At kinuha ni Elias ang kanyang balabal at tiniklop at hinampas ang tubig at nahawi dito at doon, na anupat silang dalawa ay nagsidaan sa tuyong lupa. At nangyari, nang sila'y makatawid, na sinabi ni Elias kay Eliseo, hingin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo bago ako ihiwalay sa iyo. At sinabi ni Eliseo, isinasamo ko sa iyo na ang ibayong bahagi ng iyong diwa ay sumaakin. At sinabi niya, ikaw ay humingi ng mabigat na bagay. Gayunmay, kung makita mo ako pagka ako'y inihiwalay sa iyo, magiging gayon sa iyo. Ngunit kung hindi, ay hindi magiging gayon. At nangyari, samantalang sila nagpapatuloy at nagsasalitaan, na narito, napakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanilang kapwa. At si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. At nakita ni Eliseo, at siya ay sumigaw, Ama ko, mga karo ng Israel at mga mangangabayo niyaon. At hindi na niya nakita siya, at kanyang hinawakan ang kanyang sariling kasuotan, at hinapak ng dalawang hati. Kinuha rin niya ang balabal ni Elias na nahulog sa kanya, at siya ay bumalik at tumayo sa tabi ng pangpang ng Jordan. At kanyang kinuha ang balabal ni Elias na nahulog sa kanya, at hinampas ang tubig, at sinabi, saan nandoon ang Panginoon, ang Diyos ni Elias? At nang kanyang mahampas naman ang tubig, ay nahawi dito at doon, at si Eliseo ay tumawid. Last verse. At nang makita siya ng mga anak ng mga propeta na nasa Jericho sa tapat niya, ay kanilang sinabi, ang diwa ni Elias ay sumasa kay Eliseo, at sila'y nagsiyaon na sinalubong siya, at sila'y nangagpatira pa sa lupa sa harap niya. Amen. God bless you, mga kapatid. Purihin ang mahal na Panginoong Yesus sa pagkabasa sa kanyang balang salita.
Mainamahal, si Propeta Elias ay sinugo ng malapay noon papuntang Jordan. At sabi niya kay Eliseo, tumigil ka dito sapagkat ako'y paroroon dahil inutusan ako ng malapay noon. Sumagot itong si Eliseo, mga minamahal, sabi niya, ayoko. Sabi niya, buhay ang Panginoon, ako'y sasama sa iyo. Amen? Napaka-diehard niya bilang isang mananampalataya. Amen? Ayaw talaga niya magpaiwan kay Elias. Nakita niya yung lifestyle ni Elijah, ni Elias, mga kapatid, na kung paano sumunod sa kalooban ng ating malapay noon. Amen? At ang tanging pumapasok sa isipan ni Eliseo ay makuha niya kung anong meron si Elias. Amen? Dahil nakikita niya yung pagkilos ng Espiritu ng ating malapay noon sa buhay ni Elias. Kaya ganun na lamang ang kayong pagsusumikap. Ayaw niyang maiwan. Ayaw niyang humiwalay kay Elias, itong si Eliseo. Kaya mga kapatid, habang sila'y pumaparoon, nandun yung mga anak ng mga propeta na nanonood sa kanila. Kaya sabi ni Elias, at kinuha niya ang kanyang balabal at tiniklop at hinampas ang tubig. Bigla niyang hinampas yung tubig. At doon namangha si Eliseo. Nakita niya bumukas yung tubig at sila'y lumakad, mga kapatid, sa tuyong lupa. At tuloy-tuloy silang paalis papunta sa kailang patutunguhan. At sabi dito nang mayari nang sila'y makatawid na sinabi ni Elias kay Eliseo, hingin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo bago ako ihiwalay sa iyo. At sinabi ni Eliseo, isinasamo ko sa iyo ng iba yung bahagi ng iyong diwa ay sumasa akin. Amen? Tingnan mo mga kapatid, napaka-agresibo niya patungkol sa banal na espiritu ng ating malapay noon. Kung ating pansinin ang buhay ni Eliseo, ay napaka-wise niya. Para siyang si Jacob. Amen? Na nakipag-away sa anghel. At matalino talaga siya, mga inaman. Ayaw niya magpaiwan at nung sabihan siya ni Elias, hingin mo kung ano yung ibibigay ko sa iyo, kung ano yung kahilingan mo dahil aalis na ako. Actually, hindi nga niya alam kung saan pupunta si Elias. Pero yun pala, ni-rapture siya. Sinalubong siya ng mga karon ng kabayo ng mga anghel ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, dahil sa sinabi sa katanungan ni Elias, ay hindi nagdalawang isip na nagsalita itong si Eliseo. Sabi niya, isinasamo ko sa iyo na ang iba yung bahagi na yung diwa ay sumasakin. Amen? Ito po yung pinaka-agresibong mananampalataya. Nakita niya sa propeta ng Diyos na ang lifestyle ng kanyang pamumuhay ay nasa kabanalan. Amen? Lumalakad sa matuwid na daan. Yung nakikita niya sa propeta ng malapay noon. Ang pagkapropeta ni Elijah ay hindi po siya nilangisan o dumaan sa mga ritual. Ito po yung special through miracles. Kung nakikita ninyong katauhan ng ating minamahal at ginagalang na pastor ay kasintulad po sila. Amen? Through miracles. Sa pamagitan ng himala ng Diyos, sa pamagitan ng kanyang pananalita, advance protection, prophecy ay nangyayari sa buhay ni Elijah. Kaya nung makita ito, mahalata ni Eliseo, ay gusto rin niyang maangkin. Amen? Kung iyong pansinin ang pag-uugali ni Eliseo, ito po ang nais nating tularan bilang mananampalataya. Dahil isang tiyak na bagay, hindi po ito ipagkait ng malapay nun sa atin. Amen? Dahil ang espiritu ni Elijah ay ang espiritu ng Diyos na sumasa kanya. At yun din ang nais na ibahagi ng malapay nun sa atin. Kaya nga siya naghira ng propeta. Dahil ang layunin niya, mga kapatid, upang magkaroon siya ng mabawi niya. It is a preparation of people of God to bring the people of God into His presence again. Yun po ang nais through His prophet. Sa pamagitan ng kanyang propeta. At ang espiritu ng propeta na ibinigay ng Diyos, iyon din ang espiritu na ibinabahagi sa atin. Amen? Dahil hindi tayo makakalakad sa kabanalan, sa kalooban ng malapay noon, kung hindi sumasa atin ang espiritu ng ating malapay noon. Amen? Kaya ang sabi sa Diyos, mga kapatid, at sinabi niya, ikaw ay humingi ng mabigat na bagay. Gayon may kung makita mo ako pagka ako'y hinihiwalay sa iyo, magiging gayon sa iyo. Ngunit kung hindi,
ay hindi magiging gayon. Pero ang pangungusap ni Elijah ay parang saywar lang. China-challenge lang niya si Eliseo. Dahil ang katotohanan dito, kung ano yung espiritu na sa kanya, yun din ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Amen? Sabi ko nga, hindi tayo makakasunod kung hindi natin ito maangkin. Pero ang isang napakagandang pakinggan, dahil nagkaroon siya ng eagerness, nagkaroon siya ng aggressive act. Talagang pinipurso niya ang sarili niya, ayaw niya magpaiwan. Gusto talaga niya sundan yung daan kung saan pupunta si Elijah. Ngayon naman. Kaya nung bumaba ang apoy, nagkaroon yung mga anghel ng ating Panginoon. Sabi sa 11, at nangyari samantalang sila'y nagpapatuloy at nagsasalitaan na narito napakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanila. Kapwa at si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. At nakita ni Eliseo at siya'y sumigaw, Ama ko, mga karo ng Israel, at mga ngabayo niyaon, at hindi na niya nakita siya at kanyang hinawakan ang kanyang sariling kasuutan at hinapak ng dalawang hati. Nagkaroon siya ng takot, mga kapatid. Dahil hindi yun niya inaasahan, yung paglalakbay nilang dalawa, ay hindi niya inaasahan, nakahantong pala yun sa kanilang paghihiwalay at may sasalubong sa kanila sa himpapawid. At ang nakita ni Eliseo, nagkaroon siya ng takot nung makita niya yung mga anghel. Akala niya yung hukbo ng Israel. Amen? Akala niya, kaya sumigaw siya. Kasi yung sa isip niya ay babaka sa kanila. Pero isang kamalian ng kanyang haka-haka, ng kanyang pag-iisip, hanggang siya mapasigaw ng ama, yun pala ay naghiwalay silang dalawa. At si Elijah ay kinuha ng malapangin sa magitan ng ipo-ipo. Amen? Kaya mga kapatid, napasigaw siya. At kinuha rin niya ang balabal ni Elias na nahulog sa kanya. At siya'y bumalik at tumayo sa tabi ng pangpang ng Hordan. Nandun ba yung kasagutan ng kanyang kahilingan? Kung pansinin mo ito, mga minamahal, wala. Walang sinabi. Yun lang kanyang balabal. Yung mental of Elijah. Hindi siya nilangisa ng Diyos sa magitan ng ritual or oil. Anointing by oil. Wala. Biglang nahulog yung balabal at kinuha niya. Dahil nung sila'y naglalakbay, nung hinapak niya ang dagat, ang tubig, mga kapatid ko, ay ginamit yung balabal ni Elias. Kaya kinuha niya, mga kapatid ko, na walang pag-alinlangan. At sabi sa 14, at kanyang kinuha ang balabal ni Elias na nahulog sa kanya. At hinampas ang tubig at sinabi, saanan doon ang Panginoon, ang Diyos ni Elias, at ng kanyang mahampas naman ng tubig ay nahawi dito at doon, at si Eliseo ay tumawid. Amen? Bumaba ang Espiritu ng Diyos sa pamagitan ng balabal ni Elias. Nung hinampas din ni Eliseo ang tubig, nahati, mga kapatid ko, at siya'y nakalabas. Amen? Nakatawid siya sa tubig, mga kapatid ko. Amen? Kaya bilang isang mananampalataya, paano ba natin ito unawain, mga kapatid? Ang totoong gawain ng ating mahal na Panginoon ay sinasamahan ng Espiritu ng Diyos. Sabi mga ngayon, the source of the truth. The truth is the Word of God. The source is the Holy Spirit of God, who finds against the chief opponent of evil, of God, which is invisible opponent, si Satanas. Amen? Dahil kung wala ang Espiritu ng Diyos sa totoong gawain ng mahal na Panginoon, wala na tayo dito ngayon. Amen? Dahil invisible yung kaaway natin. Hindi natin nakikita. Kaya nga, sabi ng mahal na Panginoon, ang katotohanan ay ang aking banal na salita. At ang aking banal na salita ay binibigyan niya ng isang tabak. Ang tabak na ito ay ang kanyang banal na Espiritu Santo, na siyang nakikipag-away, mga kapatid ko, sa kaaway ng mahal na Panginoon. Habang tayo naglilingkod, mga kapatid, wala tayong nakitang kaaway, pero dumaranas tayo ng paghirap, pagdalamhati. Amen? Magkakaroon tayo ng karamdaman, problema. Pero kung ikaw isang anak ng Diyos, na nalalaman mo, narinig mo ang katotohanan, ang iyong ginagawa, sinunod mo kung ano yung itinuro ng propeta ng mahal na Panginoon, ay yun ang pagsumikapan mong sundin, kagaya ni Eliseo. Amen? Yun ang habulin mo, kapatid. Kung paano mo nakita ang lifestyle ng buhay ng propeta ng Diyos, yun ang ating pagsumikapang sundin. Magiging katulad tayo ni Eliseo na sumasaatin din ang Espiritu ng Diyos.
At isang tiyak na bagay, kahit anong problema kabigat, tubig man nakaharang sa iyong harapan, ay lilinisin niya ng mga Panginoon upang tayo makadaan. Amen? Mga minamahal, purihin ang mga Panginoon. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Kaya ang sabi, sumunod ka lang. Dumalo ka, magbigay ka, sumamba ka, magpuri ka. So magkita ng gawain yan na itinuro ng propeta ng Diyos, sumasa atin ang Espiritu ng mga Panginoon, mapaglabanan natin ang lahat ng gawa ng kaaway. Kaya nung siya'y lumakad, nahawi yung tubig, nakita niya yung 50 anak ng mga propeta. At anong sabi nila? Sa 15, at nang makita siya ng mga anak ng mga propeta na nangasa Jericho sa tapat niya, ay kanilang sinabi, ang diwa ni Elias ay sumasak kay Eliseo. At sila'y nagsiyaon na sinalubong siya at sila'y nangagpatira pa sa lupa sa harap niya. Amen? Alam niyo mga kapatid, bilang isang anak ng Diyos, kung ikay masunurin sa lahat ng alituntunin ng mahal na Panginoon na ibinigay sa kanyang propeta, hindi ka ipapahiya ng mahal na Panginoon. Kahit sinong kaharap mong matataas na tao dito sa lupa, tutulungan ka ng mahal na Panginoon kung paano ka manalita. Amen? Bibigyan ka ng karunungan ng ating mahal na Panginoon. Ang hinabol ni Eliseo kay Elias, yung secret wisdom of God. Sikretong kaalaman ng Diyos na siyang magpapaligaya sa kanya. Natutuwa na siya doon, walang pera, ginto na iniwan si Elias sa kanya. Wala rin siyang kahilingang iba, kundi ang diwa ni Elias ay suma sa kanya. Yun lang ang kanyang kahilingan. Napakatalinong tao mga kapatid. Basahin natin sa aklat ng Malakay chapter 4 verse 5 up to 6. Dito po sa aklat ng Malakiyas at ang kabanata ay 4 at ang talata ay 5 hanggang 6. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon at kanyang papagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang mga puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Tagalog lang pala mga kapatid. Purihin ang malapay noon sa pagkabasa sa kanyang salita. Yung ating narinig kanina minmal sa Malakay 4, verse 5 up to 6, ito po yung the obvious purpose of the Spirit. Amen? Elijah's rule is pointing God's people back to Him by way of revival. Amen? Hindi po tayo ma-revive sa gawain ito kung wala ang banal na Espiritu ng malapay noon. Kahit gaano kahaba yung gawain, kung wala ang patnubay ng banal na Espiritu ng malapay noon, lahat tayo uuwing talunan. Amen? Pagod at walang mangyayari sa ating mga buhay. Pero dahil ito ang layunin ng malapay noon, sabi pa dito, Elijah's rule is pointing God's people back to Him by way of revival. Sa pamagitan ng manifestation of the Holy Ghost. Nasa atin na po ngayon ang banal na Espiritu ng malapay noon. Kaya magtaka ka mga kapatid ko, sa tuwing magkakatipon ang mga tunay na anak ng Diyos, lumuluha ka sa kagalakan. Amen? Hindi mo mapigilan. Kung tuloy-tuloy ang banal na presensya ng malapayno, halos ayaw mo nang tumigil. Halos gusto mo nang umakyat sa langit mga kapatid. Dahil sa napakatamis na presensya ng malapayno. Purihin ka malapayno. Hallelujah. Anong sabi sa 5 mga kapatid? Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Sino ba ang ating propeta ngayon, minamahal? Di ba ang ating minamahal, kinagala na pastor? Siya po ang ating tinitingnan kung paano siya tumayo bilang isang tunay na lingkod ng Diyos, kung paano tayo ginabayan, kung paano tayo binigyan, tinuruan ng kaalaman galing sa ating mahalapay ng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At ano ang obvious purpose of the Spirit?
Anong sabi sa 6? At kanyang babalik king loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Amen? Paano ba ang ating mga anak ngayon? Di ba magalang na sila sa mga magulang? Paano ba yung ating mga magulang na lasinggero ngayon? Di ba mabait na sila sa kanilang mga anak? Di ba mayroon ang pag-ibig, may namahal? Di ba nagpabahala na tayo? Isang pamilya, nature, peace of the whole family because of the Holy Spirit. Pagbabalik loobin niya ang ama sa anak at ang anak sa ama, buong pamilya gagawing payapa ng Diyos, mga kapatid. Bakit? Dahil baka babalik ang Panginoon at saktan tayo ng sumpa, mga kapatid, kung hindi mangyayari ang kautusan niya na ibinigay sa kanyang propeta yung mahal. Kaya, wala tayong dapat pag-alinlangan. Kahit nasa pagsubok tayo, mga minamahal, hindi mo pwedeng sabihin na wala tayo sa katotohanan. Amen? Yung kagalingan, himala, na ibinigay ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang pagtitiwala sa kanyang propeta ay nangyari din sa atin. Kaya nung makuha ni Eliseo yung balabal, kung paano gumawa ng himala si Elias, nangyari din kay Eliseo. Ganon din sa atin, kung paano nangyari ang himala sa buhay ni mga pastor, kung paano siya naglehas na gumaling mga sakit, ikaw, ako, tayong lahat, na-experience din natin yan sa ating mga buhay. Amen? Narinig niyo patatuogan niya kanina, ating beloved Ninang Roque? Umuwi na yung anak niya dahil gumaling na, galing na dito. Tumawag dahil nagkasakit yung kanyang mga anak. Anong sabi niya? Anak, pwede mo na silang ilihans, magsisi ka lang. Amen? Nung ilihans niya, 3 araw tumawag, gumaling na yung mga bata. Amen? Ganon din ang nangyari kay Eliseo. Ganon din ang nangyari sa atin. Nung naghimala sa buhay ni mga pastor, ang mga Panginoon, nangyari din sa atin, mga minamahal. Amen? Kaya ito ang nais. Nais na makamta ng tunay na anak ng Diyos naman. Nais ang Diyos na mangyari sa atin. Maging agresibo tayo sa paglilingkod sa mga Panginoon. Lalo na ngayon na mapanganib ng ating paligid. Mga kapatid, gamitin mo yung power and authority na ibinigay ng Diyos sa'yo. Kung sasabihin mo, ano ba yun? Brother John, hindi mo ba alam? Kailangan nating lumago spiritually. Ang banal na kasulatan, kahit hindi ka preacher, kung magbasa ka, tuturuan ka ng malapayno. Amen? Dahil meron tayong espiritu ng malapayno. Lucas 10:19, I will give you power to tread the serpent. Amen? Binigyan tayo ng kapangyarihan upang yurakan yung mga karamdaman. Kapangyarihan yan. Dahil natanggap na natin sa Acts 1:8, mga kapatid. Kaya sabi dito, ang pangalan ni Elijah ay binigyan nga ng katuturan. Sabi pa nga ng Elijah engages us to God. Ganon din si mga pastor. Saan ba tayo niya dinala? Di ba sa presensya ng mga Panginoon? Amen? At ang pangalawa, yung legacy. Amen? Pinamana niya sa atin yung buhay na walang hanggan. Yun ang itinuturo sa atin, mga kapatid ko. At ang number 3 he illustrates the message of the kingdom with his lifestyle. Kung paano siya lumakad na matuwid sa harapan ng Panginoon, ganun din ang kanyang itinuro sa atin upang maabot natin yung langit na pangako ng mga Panginoon sa atin. Amen? At ang ikaapat, itong Jezebel. Jezebel is known as the greatest enemy of Elijah during his time. Yun po ang pinakaaway ng Diyos. Mabigat na kaaway ng mga Panginoon. Sabi dito, mga mahal ko, Elijah draw out the Jezebel spirit. Amen? Kung paano tayo tinuruan ng mga pastor, lumayas ang espiritu ni Satanas sa atin nung tayo nakakilala sa mga Panginoon. He drew out the spirit of evil in our lives. Amen? Inalis ng mga Panginoon. Kaya, yun po ang G at ang A. Sabi dito, event guard. Itong tinatawag na advance guard. Amen? Through his prophecy, Elijah speak of what is coming in our future. Kung ano yung darating sa ating bukas. Ganun din si mga pastor. Tinuruan tayo mag-ingat. Tinuruan tayo maghanda. Dahil darating ang panganib sa ating mga buhay. Kagaya ng mga oras na ito, nangyayari na, mga kapatid. Amen? Dahan-dahan na tayo nag-suffer, mga minamahal. At itong
Elijah showed his awesome humility. Amen? Humility. Nandun sa kanya yung pagpakumbaba. Grabe mga kapatid kung paano siya mangaral. Nandun yung katapangan sa pagsunod sa kalooban ng Malapanginoon. Hinamon yung propeta ni Baal. Pinahiya sila. Pero siya hindi siya nagmayabang. Dahil bawat pananalita ni Elijah ay ayon sa kalooban ng Malapanginoon. Hindi siya gumagawa ng sa kanyang sariling salita, kundi sa magitan ng salita ng buhay na Diyos, yun din ang kanyang sinabi sa mga bulaang propeta, mga minamahal. Amen? Kaya, anong sabi mga kapatid ko dito sa aklat ng James, chapter 1, verse 5 to 6, sayin natin. Dito po sa aklat ng Santiago, ang kabanata ay 1, ang talatay 5 hanggang 6. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Anong sabi na mahal? Nagkulang ba tayo ng karunungan? Amen. Kung nagkulang ka ng karunungan, maaring baguhan ka pa. Amen. Pero kung datihan ka na, maaring sapat na yung karunungan mo para makaiwas sa panganib na mangyayari sa sanlibutan ito. Amen. Pero kung kulang ka pa rin sa karunungan, dahil hindi mo binigyang atensyon, bawat pananambahan, hindi ka pa rin ipapahamak ng Malapanginoon. Nangusap ang Malapanginoon sa iyo, kapatid. Sabi niya, humingi ka sa Malapanginoon. Amen? Humingi ka ng may pananampalataya at mangyayari yun sa iyo, mga minamahal. Yun po ang sabi ng ating Malapanginoon. Ganon din ang nangyari kay Eliseo. Walang pag-alinlangang humingi kay Elijah, mga kapatid, kay Elias. Ganon din tayo. Dahil sabi ng ating Malapanginoon sa Lucas Juan 14:26, pag-alis ko dito sa lupa at ako'y paroroon sa aking Ama, ay ipapadala ng Ama ang Banal na Espiritu Santo sa aking pangalan. Amen? At ang Banal na Espiritu Santo ito ay ang ating Malapanginoong Hesus din. Siya rin yan at nandito siya ngayon sa atin. Amen? Siya ang nagbibigay kaalaman sa atin, mga kapatid ko, upang tayo makaunawa kung paano tahakin ang landas papuntang langit. Amen? Dahil hindi natin alam yun. Kahit ang tao ay mamatay, wala pa rin siyang kaalam-alam kung paano abutin ang langit. Amen? Hindi mo kayang puntahan ang langit kahit mamatay na ang tao. Kailangan ka pang sunduin ng anghel. Baka malihis ka. Amen? Di ba may mga kapatiran na mamatay, sinusundo ng anghel? Dahil baka agawin ng dyablo. Dahil talunan tayo. Kailangan ng anghel upang maabot natin yung langit. Amen? Kaya sabi dito, kung nagkulang ka ng kaalaman, siguro, pabaya ka sa araw ng gawain. Amen? Ang pinaka-wise na Kristiyano sa tuwing preaching time, mga inamahal, ililista mo kaagad yung verses. Amen? Dahil pili mong pag-aralan yun. Kung may mag-invite sa'yo, Brad, dalo ka sa gawain namin, baka sasama ka kaagad. Dahil kulang ka sa kaalaman. Amen? Pero kung alam mo ang salita ng Diyos, kahit sabihin dito sa bakuna, ito, tribitong bakuna. Kung kulang ka talaga sa kaalaman sa balang salita ng Malapanginoon, kulang ka rin ng pundasyon sa pananampalataya mo. Kaya kung iimbitahan ka magpabakuna, sigurado, dikit ka agad yung karayom sa iyong balikat. Amen? Kasi kulang ka eh. Ang taong kulang ng pananampalataya, maraming dahilan. Amen? Marami siyang dahilan. Pero ang taong may matibay na pananampalataya, walang dahilan. Kundi isa lang sabihin, buhay ang Diyos. Amen? Yun lang ang mamamutawi sa iyong bibig. Kaya kailangan nating aggressive. Every part of our service, sabihin natin, banal na salita ang Malapanginoon, pinakamahalaga. Hindi po. Every part of our service is very precious, important po yan. Lahat ng parte ng gawain. Papuri man yan, patotoo man yan, kahit awitin ng mga children's choir, napakahalaga niyan. Amen? Bigyan natin ng importansya. Ganyan po kung wise kang mananampalataya. At anong sabi ito yun, mahal? Ang Diyos ay hindi magdadalawang isip na ibibigay sa iyo kung samahan mo ng pananampalataya. Ang sabi ating basahin sa aklat ng Proverbs, chapter 16, verse 16, tingnan natin kung ano yung ating hilingin, mga inmahal. Dito po sa aklat ng mga kawikaan at ang kabanata ay 16 at ang talata ay 16.
Pagkaigi nga na magtamo ng karunungan kaysa ginto, oo, magtamo ng kaunawaan ay maigi kaysa pumili ng pilak. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Anong sabi mga kapatid? Pagkaigi nga na magtamo ng karunungan kaysa ginto, oo, magtamo ng kaunawaan ay maigi kaysa pumili ng pilak. Dito mo makikita sa ating panahon ngayon. Amen? Nasaan na yung pera, mga inuman? Di ba lahat ngayon nag-suffer sa pandemic? Walang kwenta yung pera. Amen? Bakit? Dahil sila nandun, nagpipilahan sa bakuna. Tayo nandito, nagpupuri sa Diyos. Amen? Wala pang kain. Amen? Nasaan yung pera? Kaya tayo po ang pinakamaalam at pantas na tao ngayon sa lupa. Wala na po, tayo lang po mga kapatid. Basahin natin aklat ng Proverbs chapter 2 verse 10. Dito po sa aklat ng Kawikaan, ang kabanatay 2, ang talatay 10. Sapagkat karunungan ay papasok sa iyong puso at kaalaman ay magiging ligaya sa iyong kaluluwa. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Anong sabi sa Diyos mga kapatid? Sapagkat karunungan ay papasok sa iyong puso at kaalaman ay magiging ligaya sa iyong kaluluwa. Amen? Di ba masaya tayo? Aawit ka, madama mo ang banal na presensya ng Allah Panginoon. Napakasaya mo. Bakit? Dahil yun ang tunay na karunungan. Alam na alam mo ang kalooban ng malapay noon. Alam na alam mo na pag mawala tayo sa lupa, doon tayo magsaya sa piling ng ating malapay noon. Amen? Kaya ito po yung advantage sa mga taong wala sa paglilingkod. Kaya ano ba ang imbitasyon, yung pangungusap ng malapay noon? Ano ang gagawin natin upang maingatan ito mga kapatid? Ang sabi ng malapayon, last verse natin, Deuteronomy chapter 4, verse 5 up to 6, at maghanda na rin itong manutug at mga awit. Dito po sa aklat ng Deuteronomio at ang kabanata ay 4 at ang talata ay 5 hanggang 6. Narito, aking tinuruan kayo ng mga palatuntunan at ng mga kahatulan, na gaya ng inutos sa akin ng Panginoon kong Diyos upang inyong gawin, gayon sa gitna ng lupain na inyong paruroonan upang ariin. Ingatan nga ninyo at inyong isagawa, sapagkat ito ang inyong karunungan at ang inyong kaalaman sa paningin ng mga tao na makakarinig ng mga palatuntunang ito at magsasabi, tunay na ang dakilang bansang ito ay isang pantas at maalam na bayan. Amen. Purihin ang malapay noon. God bless you mga kapatid. Ang sabi ni mahal, narito aking tinuruan kayo ng mga palatuntunan at ng kahatulan. Hindi po nagkulang ang ating mahal na pastor sa atin. Amen? Kaya nga, sabi nga, ang kanyang layunin upang ihanda ang daan ng malapay noon sa kanyang pagbabalik. Amen? Tayo sa salubong mga tunay na anak ng Diyos mga kapatid. Kaya ang sabi niya, upang inyong gawing sa gitna ng lupain na inyong paruroonan upang ariin. Kung noong panahon, ang lupang pangako ang binibigay sa kanila, sa atin ngayon ay buhay na walang hanggan. Amen? Yun po ang ating aariin mga kapatid. At sabi dito sa 6, ingatan nga ninyo at inyong isagawa, sapagkat ito ang inyong karunungan at ang inyong kaalaman. Sa paningin ng mga tao na makakarinig ng mga palatuntunang ito at magsasabi, tunay ang dakilang bansang ito ay isang pantas at maalam na bayan. Bansang Pilipinas po yan mga kapatid. Nandito po ang propeta ng malapay noon. Amen? At sino po ang bayan ng Diyos? Tayo po na tunay na mga hinirang ng malapay noon. Ikaw, ako, na pinagsikapang masunod kung ano yung ipinamuhay ng ating malapastor, ikaw ang bayan ng Diyos. At ang banal na espiritu ng malapay noon na hinihingi mo, na kanyang ibinibigay kay malapastor, sabi niya, yun din ang espiritu na sa atin ngayon. Isang bautismo, isang Diyos Ama, at isang Espiritu Santo. Yun po ang ating natanggap mga kapatid. Kaya sa mga oras to, awitan natin malapay noon. Habang aking ibigay ang buong pagkataon sa ating beloved preacher, Ronald Magdadaron, awitin natin yung mahal kita Panginoon. Amen. Gilbisyo po sa ating beloved preacher, John Ali. Mga minamahal, sa iba ng Biblia, ang Diyos ay palaging sumasama sa atin. Kung si Eliseo
ay humingi sa ating mahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal, praise God, sa mga oras na ito. Hingiin po natin sa ating mahal na Panginoon na mas dagdagan po ang ating pananampalataya, mga minamahal. Dahil ang pananampalataya, mga minamahal, yan po ay magpatitibay sa bawat isa sa atin. Mapalad tayo sa lahat na mapalad, mga minamahal, ang mga tao ngayon. Pero tayo mga anak ng Diyos, patuloy natin pinapapurihan ang ating mahal na Panginoon. Habang narito ang ating dakilang Diyos, hallelujah, in His presence there's fullness of joy. Praise the Lord. Shout, praise the Lord. Awitan natin ang dakilang Diyos. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, praise the Lord, hindi ang biyaya, Lord. I worship you, God. Hindi lahat ito. Dahil mahal ka namin, O Diyos. Ating awitan, ating buhay na Diyos, mga naman. Shout hallelujah! Sa'yo lang kami susunod. Praise the Lord. Sabay-sabay nating purihin natin dakilang Diyos. Hallelujah. Hindi karanian Praise God. Hallelujah. akala, hindi karangalan ang aking inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkakasus, ikaw
Diyos, mga minamahal. Mahal kita, Panginoon. Huwag natin pigilan. Praise the Sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko ito. Sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Mga minamahal, sa panahon po natin ngayon, hindi po itong panahon na kung ano-anong hihilingin natin sa ating dakilang Diyos. Mga bagay na nililipas lamang. Ati pong ipanalangin palagi, mga minamahal. Dagdagan po yung pananampalataya natin. Mas patitibayin ba tayo ng ating mahal na Panginoon? Praise God, hallelujah, hallelujah. Napakahalaga, mga minamahal. Nahingi natin sa ating mahal na Panginoon. Nagdagdagan nating pananampalataya. Sa mga oras na ito, tayo pong lahat ay manalangin sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Dakilang mapagpala naming Ama, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo aming pinakamahal na Panginoong Hesus. Magandang gabi sa iyo, Diyos, sa mga oras na ito. Dalangin namin sa iyo. Bago ang lahat, patawarin mo sa kami sa lahat ng pagkukulang sa iyo, mahal na Panginoon. Tigdagan mo yung pananampalataya sa iyo habang kami naglilingkod, naghihintay sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Patuloy mo kami palakasin, patibayin namin pananampalataya sa iyo. Makapatiran sa mga oras na ito nanghihina ng lupaypay. Patuloy mo palakasin, mahal na Panginoon, lahat ng pangangailangan, O Diyos, yung mga anak. Ikaw mag-provide, O Diyos, proteksyonan mo kami. Maging sa huling panahon na ito, ikaw magpala sa bawat isa sa amin. Pag-ingatan mo kami, O Diyos. Sa pangunang dalangin ay magulang mahal na Pastor Will Estrada Almeida, sa makaparehang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo may mga karamdaman, mga minamahal, maging sa ating mga webcast viewers. Kayo may mga karamdaman, isang kamay, ipatong nyo sa gadget, isang kamay. Ipatong nyo po kung saan parting may karamdaman po kayo. Praise God. O may problema po tayo, mga minamahal, dalawang kamay. Itaas po natin, tayo pong lahat ay magkaisang manalangin. Dakilang mapagpala naming Ama, sa mga parehang pangalan ni Jesus, sa mga oras na ito, sa pangunang dalangin pa rin ng aming magulang, mahal na Pastor Will Estrada Almeida, O Diyos, sama-sama namin itinataboy, pinapalayas lahat ng uri hadlanggo ng kaaway, demonyo mga karamdaman, leukemia, TB, diabetes, high blood paralysis, AIDS, leprosy, virus, hallelujah, lagnat, sa mga parehang pangalan ni Jesus. Sickness be healed right now by the blood of Jesus. Hallelujah, be healed in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Lahat sumigaw. Praise the Lord. Lumundag po tayo 3 beses, mga minamahal. Sabay-sabay po tayong sumigaw. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin dakilang Diyos. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian ay tanging sa ating mahal na Panginoon. Maging gilbisyo po sa ating beloved average brother John Ali. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga announcement. Mga minamahal, ating binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved preacher, Brother Rogelio Oliveros. Praise the Lord. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher Ronald Magdadaro. Mga minamahal, bago ang lahat, mga minamahal, tayo kumukuha muna ng special love offering.
mga minamahal, ang special love offering mga minamahal. Ito yung panggastos, dagdag nating panggastos mga minamahal sa mga maintenance, sa sasakyan, sa ating mga minamahal. Tayo muna patungo sa pag-pray ng special love offering mga minamahal. Ito ipapanalangin ng ating beloved brother Remark Sarukam. Amen, praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Kuya Roger Oliveros. Tayo manalangin mga minamahal. Opo, mapagpalang Ama, Diyos ng mga pangyayari sa lahat. Sa unang lalangin ng aming beloved pastor, Willis Shada, Almeida, minsan pa, kamay dumudulong, dumanalayin sa yung trono ng biyaya, mga Pinoon. Napagpalaan mo po ang mga kapatiran, tapat, nagbigay silang special love for yung mga Pinoon. Pagpalaan mo po ang kanilang trabaho, negosyo na buhay mga Pinoon. At ibalik mo din po sa kanilang mga Pinoon, pilo-pilo na panalangin mga Pinoon upang sila ay makapagbigay sa iyong sunod mga Pinoon na special love for mga Pinoon at samang talangin sa mga pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Bago ang lahat, aking nagpupuri, nagpapasalamat, nagdidakila ay para sa ating pinakamamahal na Diyos po lamang at dubling paggalang sa ating dearly beloved Pastor Willie Estrada Almeida, the end prophet of our loving God, at the whole Almeida family. At pag-alala po sa mga tuturo at aral ng ating beloved assistant Pastor Lina si Almeida, sa ating mga beloved cast viewers, sa ating mga beloved kapatiran, sa ating mga beloved preachers. At tuloy-tuloy na tayo sa ating mga announcement mga minamahal. Ang ating schedule of services mga minamahal sa 3 beses isang linggo sa araw ng Miyerkules, alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. At sa araw ng Biyernes mga minamahal, Friday service natin, alas 2 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Katulad ngayon mga minamahal, mag-alas 7 na. At ang ating general service mga minamahal sa araw ng linggo ay alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Iyan po ang schedule of services natin. At sa ating Facebook mga minamahal, sa ating Jesus Miracle Hour mga minamahal, mapanood po natin mga minamahal dito po sa ating Facebook Live mga minamahal. Sa Western Mindanao live stream natin mga minamahal. YouTube, mayroon tayong YouTube mga minamahal. JMSIM Sambuanga sa YouTube channel natin mga minamahal. Ang schedule po natin, ang Miracle Hour mga minamahal, gabi-gabi po yan mga minamahal. Huwag niyong kaligtaan. Subaybayan po ninyo mga minamahal dahil parami na yung nakasubaybay sa ating mga minamahal na ating live webcast viewers sa ibang bansa. Nakapanood sila mula LA mga minamahal, sa Taiwan, sa Malaysia. Kaya mga minamahal, i-share ninyo. Mag-like kayo mga minahal, i-share ninyo para wag na kung mahiya man kayo maghayo mga minahal, mag-share ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng pag-share ninyo sa ating Jesus Miracle Hour mga minamahal. Magawa na ninyo ang kalooban na ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Monday to Sunday, 7 p.m. to 8 p.m. mga minamahal. Gabi-gabi po yan mga minamahal. Huwag niyong kaligtaan, subaybayan po ninyo mga minamahal. Sa ating mga beloved kapatiran na palaging nagtapat sa kanilang mga pagsuporta sa ating banal na gawain mga minamahal, lalo sa ating improvement, huwag kayong mahiya mga minamahal. Kahit anong maibigay ninyo, lumapit lang kayo doon sa ating information mga minamahal. Mag-pledge kayo ng isang bakal, isang sakong semento, i-grant yan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil tuloy-tuloy yung ating improvement mga minamahal. Habang hindi pa pumabalik yung ating mahal na Panginoon Diyos, tuloy-tuloy tayo mga minamahal sa paggawa para sa kaganda ng kanyang banal na iglesia mga minamahal, para naman sa pagdating ng araw mga minamahal, magsamba tayo kahit maulan mga minamahal, madandahan natin mga minamahal na hindi na tayo maputikan mga minamahal. Dahil sa inyong matapat na pagkaloob mga minamahal, ay igagrant ng mga Panginoon, lalo kayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal. At lalong bilin ng ating beloved pastor, beloved Mama Dear, na nabubuhay pa, huwag mag-absent. Imbis mag-absent mga minamahal, mag-share ng salita ng Diyos, magdala ng maraming kaluluwa mga minamahal para malugod ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At wala na tayong dagdag na announcement mga minamahal. At ay hanggang dito na lang. Ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang mga minamahal. We love in the Lord, but there is Jesus love you more. Tayong lahat ay tumayo mga minamahal para sa ating closing prayer. Ito ay panalangin natin beloved preacher, Amir Cyril. Hallelujah. Praise the Lord. O Lord, mapagpalang Ama, makapangyarihan ka sa lahat, Diyos namin banal. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa iyong banal na gawain namin dinaluan. Magmula pa sa MC Joyful Song, sa ulim song, sa mga patuho ng amin, mga beloved kapatiran, at sa mga kapatiran na walang sawang na sumusuporta sa iyong banal na gawain, tapat nagbibigay ng kanila'y 10 bahagi at mga handog. At higit sa lahat, mahal Panginoon,
ang iyong banal na salita namin na pakinggan na iyon na nagpagpatibay sa aming pananampalataya. Dagdag kalaman sa aming paglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, pagpalain mo kaming lahat, lalo na sa aming mga kapatiran, mga webcast viewer, ang lahat na may mga karamdaman. Ikaw, Lord, na magpagaling at magbuhin mo kami ng lubusan. Pagpalain mo kaming lahat. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa kalakasan, kalusugan sa iyong banal na salita at sa iyong mga padama sa aming banal na presensya, Manong Piniso, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Manong Piniso, sa kalakasan, kalusugan na iyong pinagkaloob. Maraming salamat, Manong Piniso, sa kagalingan ng aming mga karamdaman, sa pagbago ng aming mga buhay. Manong Piniso, ikaw, Lord, na magpala sa aming lahat at samantala sa aming paghiwalay, sa aming mga pag-uwi, sa aming mga tahanan. Ihatid mo kami, Lord, na mapayapa at galaman sa aming paglilingkod sa iyo. Ito'y sa unang dalangin ng amin mga Pastor Beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida at sa lahat manggagawa. In Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord.